Lalo na pag nire-recognize ka. I know, marami sa inyo nanggigigil na. Gabi-gabi na lang, araw-araw na lang, pinapangarap ninyo na one day, aakyat ka rin, i-recognize ka rin. I tell you this, darating yan. Darating ang darating din yan. Huwag ka lang bibigay. Kasi naniniwala ako, hanggang ay global, kaya mo. Kaya mo. Sabihin mo sa sabi mo, I can! Mahina, sabi mo, I can! Now, the question is, alam kong gigil ka na. Ginawa yung sabi mo kung nagigigil. Ipakita mo sa kanya ang picture na nagigigil. Ha? Alam niyo, naiintindihan ko kayo. Kung ikaw ay nagigigil, question, bakit ang tagal mo na? Wala pa rin nangyayari. Ha? Puro ka lang gigil. Kung tinatanong ka lang ang outay mo, kumusta? Outay. Amen. Bakit hindi ka umaangat? Now, I tell you this, it's because you are afraid of risk. Sabihin mo sa tabi mo, risk. There will always be risk. Tandaan ko ito, you cannot avoid risk. Pag pinag-usapan mo ang risk, the moment na ikaw ay pinanganak, you will face a lot of risk. Pwede ka mag-acquire ng diseases from infancy to childhood, adolescence, hanggang maging adult ka. Ang daming risk. The moment na ikaw lumabas ng bahay, there is risk. Do you remember the time na gusto matuto mag-bisikleta? Excited ka matuto mag-bisikleta. Gusto mo matuto. Ingit na ingit ka sa mga nag-bisikleta. Gusto mo ang sarap ng feeling. Lalo pag natuto ka, pag nakita mo ng bisikleta, there's this feeling of freedom. Ang sarap ng bisikleta. Mag-isa ka lang kaya mo. But then, alam natin lahat ng natutong magbisikleta, lahat mo yan nag-face ng risk. Bakit? Kasi alam nila, pwede silang matumba. Alam nila, pwede silang masugatan. Tama ba ako sa mga marunong bisikleta? Hindi ka pwedeng matuto na hindi ka bumabagsak. Maraming beses ka bumagsak. Pero kung gusto mo matuto, simple lang. Kasi mas mataas ang benefit kapag ikaw natuto mag-enjoy mag-bisikleta kaysa bumagsak. Eh, alam ko, gawin ang pakiramdam mo. There is risk when you do it in global. Ang daming risk. What are the risk? Napag-usapan natin yung risk. Anong mga risk na i-face nyo pag nag-in global kayo? One, people don't want to join because makasayang pera natin. Baka walang mangyari sa investment. What else? Yung effort mo. Yung gabi-gabi na lang nakukuha ka pag-online. Risk yun. Sayang yung pagpupuya. Yung paglabas mo, pag-iimbitan ng mga prospects mo. May risk. Risk of what? Yung reputation mo baka masira. Networking. Ano sasabihin sa mga kaibigan mo? Kamag-anak mo. Ayan na naman si recruit. Recruit na recruit. Nakakahiya. What else? Sayang ang time na ginugugol mo. These are the risks. The greatest risk pag ikaw nag-in global. Now, I tell you this. Yes, there is risk. You cannot avoid risk. But, you can minimize the risk. Pwede mo i-minimize yung risk. How do you minimize risk? Let's pag-usapan natin. R. By being responsible. I. By taking the initiative. S. By learning a lot of skills. And K. By acquiring a lot of knowledge. Pag pinag-usapan po natin risk na yan, pag inisa-isa mo yan, pag pinag-aralan nyo, you can minimize the risk. That means, kahit mahirap, kahit maraming challenges, alam kong kaya mo if you're going to follow these simple steps. Pag-usapan natin ng knowledge. We all know that there is power in knowledge. Sabihin mo sa sabi mo,
There is power in knowledge. Because you know you have an edge. I remember this doctor, a famous doctor, one of the greatest anesthesiologists in the Philippines. Isa ko sa mga nag-mentor sa akin ako estudyante. He said these very words, and I will never forget these words. If you know, you will know that you know less. Ulitin ko. If you know, you will know that you know less. Sa Tagalog, pag nalaman mo, malalaman mo na ang alam mo ay kokonti pa pala. Kasi may nalaman mong bago. Which means, guys, the reason why we are sending our kids to school, we know there is risk. Alam natin yun. Bakit natin sila dinadala sa mga ganitong school? Because we know the benefits of learning outweighs greater than the risk involved. Alam natin pag sila naging doktor, pag yan naging engineer, pag yan nagkaroon ng pangalan, pag yan nagkaroon ng titulo, pag yan natuto, alam natin, kaya yan tumayo one day, kahit wala na tayo. That is the power of knowledge. That is the reason bakit pinipilit namin kayo umaten ng trainings. Why? Because yung matutunan nyo sa AIM Global, alam nyo, marami yung sabi sa amin, alam nyo, maganda sa AIM Global, ang daming learnings. Kahit hindi ako kumita, the mere fact na natuto ako at nag-gain ako ng knowledge, bawi-bawi na ako sa 7,980 ko. Tama ba? Next, skills. You have to develop skills. Ang knowledge, pag hindi pinractice, walang skills na nangyayari. Para magkaroon ng skills, practice makes perfect. Pag lagi mong ginagawa ang isang bagay ng paulit-ulit, darating time, mamamaster mo ganyan. Sa umpisa, alam ko, takot ka. Sa umpisa, alam ko, mahihayin ka. Pero tuwing nare-reject ka, tuwing nahihirapan ka, pag paulit-ulit mong inulit-ulit yan, maniwala ka sa akin, darating time, sanay ka ng ma-reject. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, normal na sa'yo ma-reject. Kasi alam mo, tuwing nare-reject ka, papalapit ka na papalapit sa mga pangarap mo. Next, take the initiative. Mga kaibigan, yung iba ho, nag-aaral naman. Yung iba, nagpa-practice naman. Ang problema, hinihintay nila yung prospect nila lumapit sa kanila. Hinihintay nila yung pangarap nila lumapit sa kanila. It will never happen. There is no such thing as free lunch. Wala hong libre. Walang walk in the park. Lahat po tayo maghihirap. Lahat tayo dadaan sa bukas ng karayo. But I tell you this, kapag ikaw lumusot naman, lahat ng biyaya, sobra naman ang kapalit yan. Naikwento ako sa inyo. Okay lang kwento? Meron isang lalaki, mataba. Siguro mga 260 pounds. Taba! May nakita siya. Isang advertisement, sabi doon, take the initiative. Lose weight, 100% guaranteed, or your money back. Wow! Lose weight, 100% or your money back. So, siyempre, di ba? Sino ayaw pumayat? Sign up siya ngayon. Excited. Talaga totoo to, ha? Sabi naman, yes, sir, totoo to. Guaranteed yan. Okay, sign up, bayad. At exactly 7 a.m. ng umaga, may kakatok sa bahay mo, yung trainer mo. Aba, okay. The following day, alam niya, 7 a.m. may kakatok. Kaya lang, siyempre, dahil first time, tatamad-tamad pa. Pagbukas ang pinto, isang pagkaganda-gandang babae. Nakabikini, 2 piece lang to. At naka-rubber shoes. Yun lang suot. Pero may nakalagay na placard at nakasulat,
If you catch me, I'm all yours. Aba, siyempre yung lalaki, di ba? Totoo na! Sabi ng babae, yes. Hinabol! Araw-araw! Hinabol na yung babae. Hindi niya mahabol-habol. Pero you know what? After 1 week, pag-check niya, ang sabi, the first week, 8 pounds mawawala. After 1 week, 12 pounds mawawala. Sabi niya, okay ko sign up rin ako. Yung higher. Ha? Sign up siya, the following, 1 more week. Guarantee, 12 pounds mawabawa sa'yo. So, siyempre, excited siya. Pagkatok, alam na kagad ano mangyayari. Pagbukas ang pinto, isa ulit gandang babae pagka-sex. Eto malupit. Walang bra. Pantulan! Rubber shoes! At talaga naman tayo. Sabi niyo, hinabol! Hindi mahabol-habol. After 1 week, pag-check niya, 15 pounds ang nawala. Instead of 12, 15. Pa-power, sabi niya. Effective! May master program na susunod. So, siyempre, excited. Alam ko lang susunod. Master program na to eh. Ha? Todo na to. Sign up! Master program! Biglang sabi ng ayente, Sir, ay pipirmahan nga pala kayo. Ano yan? Waiter. Paano yung waiter? Eh, siyempre, sir, there is a risk. Sabi niya, risk ka dyan. Alam ko na yan! Pirma! Ha? The following day, handa na siya. Ha? Pag kumatok, alam nila gagawin niya, ha? Eto na kayo. Alas 7, kumatok! Pagbukas ang pinto, isang machong lalaki. Nakahubad. Alam nyo na, nakatayo. At ang nakasulat, if I catch you, you're mine. Ang sabi, you will lose 20 pounds. After 1 week, he lost 50 pounds. I know what you're thinking. Walang mangyayari sa buhay mo if you're not going to take the initiative. Stand up for your dreams. Stand up for your goals. Because nothing will happen unless you will change your mindset. You change your mindset now, or no one else will. And finally, responsible. You have to be responsible in all your actions. Yes, there will be consequences. Yes, you will fail a lot of times. But if you're going to accept the responsibility, every time you fall, do not blame others. Do not blame the company. Do not blame your uplines. Never blame your downlines. Pag hindi ka nag-succeed, hindi kasalanan ng upline mo. Pag hindi ka nag-succeed, hindi ikaw kasalanan ng downline mo. Pag hindi ka nag-succeed, ikaw lang ang may kasalanan yan. If you take the responsibility, one day, you will face the truth. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa sarili mo at wala nang iba. Since marami akong first timer dito, tatapusin ko ito ng huling kwento. Yung paborito kong kwento. Ha? Meron isang Indian chief, 65 years old. Indian. Kinasal sa isang babae, 18 years old. Na-imagine mo ba? Si 65, kinasal sa babae, 18. After ng kasal, ano sumunod? Reception, pero talaga. Inuunan nyo agad ang hari mo, masyado kayo excited. Diba after ng kasal, papakainin yung mga bisita? Reception. After ng reception, ano susunod? Ayun, honeymoon na. Yung mga Indians, nakatira sa bahay na, ang tawag ay parang tent, ang tawag ay tipi or wigwam. Pumasok yung babae, 18, kakanda. Pumasok yung lalaki, 65, kahit tanda. At ang sabi ng lalaki, as usual, honeymoon.
Siyempre, sino nang igigil? Yung lalaki. Ano sabi? Why? Let's fight. Alam na ho natin ang ibig sabihin. Yung babae, dahil asawa na, wala siyang magawa. Dahang-dahang nagubad. Alam niyo naman mga babae, gusto dahang-dahang. Talaga namang slowly, at sinabayan pa ng music. Pumutukan! Sabi ng malaki, biglang may kumatok! Wala pa yung kumatok! Sinilip nung Indian chief, yung kanyang kanang kamay. Siyempre siya yung chief, sabi ng kanang kamay niya, Chief, I am very sorry, but there's a war. We have to go. We have to fight. So yung chief sabi, okay. Kinausap yung asawa. Why? There is a war. I have to go. I have to fight. I'll be back. We will fight. 6 months after, take note, 6 months, nakipagdigmaan siya. Panalo! Sugatan. Pero excited. Alam niyang babalikan niya asawa niya. Balik sa bahay. At excited. Pagbukas, makita ang asawa. Ang sabi niya, why? I'm back. Let's fight. Yung babae na nakalikod, tumingin. Pag-ikot, puntes! Sabi ng lalaki, many good come, me no come, how come, bebe come? Alam mo, sabi ng babae, husband, I am sorry. Many good come, you no come. That's why many man come. That's why they come. Beginner ka, first timer ka, if you are not going to grab the opportunity, somebody else will. Kung hindi mo gagawin ngayon, sino ang kikilos? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, since my age bawal, sunggawan mo na! Kung hindi man para sa'yo, okay lang, at importante, sumusubok ka. Ang mahirap sa atin, hindi ka pa sumusubok, kakaumpisa pa lang, ang dami na inisip, hindi natin ito para sa akin. Mahirap yata, hindi ka pa sumusubok, sumubok ka muna. Kung walang mangyari, okay lang. At ang pinakamahirap sa lahat, kung kailan ka tumanda, saka ka mag-ahabong. Gusto ba yung 80 ka na, 90, 90 years old, saka ka mag-ahabong, ano na itsura mo nun? Asya niyong opportunity. Sasali ako. Sinong re-recruiting ka? Nobenta ka na sa mga mag-aabot? Yumaman ka man, hindi mo na may enjoy. Nobenta, successful ang isura mo. Ang ganda ng BMW ko. Nakasaan na nga ka? Kasama ka sa Amerika, nobenta. Ang isura mo. Ang ganda ng Amerika. Arthritis ba?